salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang o ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Kung maalala po ninyo, nung nakalipas na linggo ay atin ding pinagdiwang ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kung saan nakita natin ang matanda o binatang si Jesus na umako ng kanyang responsibilidad, ng kanyang misyon, ng kanyang yakapin ang krus para sa kaligtasan ng tao. Makalipas niyan, ngayon naman ay binabalik tayo sa atin pong pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, ang batang si Jesus. At mahalaga po na mas maunawaan natin ang mensahe ng pagdiriwang na ito, na paanyaya sa atin, magbalik tayo dito sa kabataan ni Jesus. Na si Kristo, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa para sa atin, naging tao, isinilang at naging katulad natin. Kaya nga maganda rin na ang paanyaya sa ating ebanghelyo nang tawagin ni Jesus ang bata para ituro sa kanyang mga alagad ang napakagandang aral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang sabi niya, hanggat hindi kayo nagbabago at tumulad sa mga bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Kaya yung focus natin doon sa bata. Kung sabi ko nga kanina, kung nung nakalipas sa linggo, sa Kristong may pasang krus, ngayon naman ang tuon natin ay ang batang si Jesus. Dito sa Manila, lalo na dito sa Tondo, ang tawag natin sa kanya, ang hari ng Tondo. Siya ang hari ng Tondo. Malinaw po ba sa atin yun na siya ang hari ng Tondo? Pag sinabi kasi yung hari ng Tondo, siyempre hari ng mga taga-Tondo. Hari ng buhay ng bawat isang naninirahan, lalong-lalo na dito sa Tondo. Of course, buong Pilipinas po ay nagdiriwang ng kapistahang ito sa
sa liturhiya natin, ito ang ginagamit ng lahat. Kay Santo Niño o hindi ang kanilang parokya, sa liturhiya, ito po ang ating pagdiriwang. Ngayon, babalik ko ulit. Bakit pinababalik tayo na tumulad sa tulad ng mga bata, no? Ano bang katangian ng mga bata na ipinakita din mismo ni Jesus? Unang-una, ang bata ay larawan ng kawalang muang o pagiging inosente. Ang bata ay larawan ng pagiging masunurin. Sumusunod, kasama ng pagiging masunurin ay yung mapagtiwala. Nagtitiwala sa mga matatanda. Nagtitiwala sa mga nag-aalaga sa kanila. Nagtitiwala na sila ay poprotektahan at ipagtatanggol ng mga tagapag-alaga nila. At lalong-lalo na, ang bata ay larawan ng pagiging masunurin, na siyang talagang taglay ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa pagkabata, pagiging sanggol, hanggang sa pagpasan niya ng krus, naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Malinaw po? Uy, gising. So, ulitin ko po, ha? Ang sabi ni Kristo, hanggat hindi tayo nagbabago at tumulad sa mga bata. Kasi ang nagiging problema natin sa ngayon, ang mga bata, ang gusto nating magbago at tumulad sa matatanda. Eh yung matatanda ngayon, ano ba ang ginagawa ng matatanda ngayon? Nagnanakaw, pasaway na, matigas ang ulo. Ano pa bang katangian ng matatanda? Sinungaling, pasaway. At ang hindi natin namamalayan, yung mga bata, gusto nating tumulad sa atin. Sasabihin natin minsan o kadalasan, mahilig tayong magkumpara. Ibang-iba na ang mga bata ngayon. Masisisi ba natin ang mga bata kung bakit iba na sila ngayon? Eh kasi, di ba, ibang-iba na rin ang mga matatandang nag-aalaga sa mga bata ngayon. Dati, kapag ang matatanda mag-aaway o magsasalita ng hindi maganda, very sensitive sila na baka marinig ng mga bata, kaya tinatakpan natin ang mga tenga nila. O kaya naman, hold muna, mga bata, pasok. Hindi nyo dapat marinig ito. Kaya ngayon, kung paano makipag-usap ang mga bata, parang matanda na. Wala nang galang, wala nang po at opo. Hindi sila bastos. Hindi lang sila nasanay, hindi sila naturuan, lalong-lalo na yan ang nakita at ipinapakita natin. Kaya nga sabi ni Kristo, hanggat di tayo nagbabago at tumulad sa mga bata. Kung sa larawan ng kainosentihan, tingnan nyo nga po yung Santo Niño. Sino may mga dalang Santo Niño image? Wala na. Ang nasa sa inyo yung gumaganon? O kaya yung palaka? Ano ba? Huh? Pero pag titingnan mo kasi ang larawan at imahin ng Santo Niño, larawan niya ng kainosentihan. Yung bang walang kamuang-muang, walang kamalay-malay sa kung ano mang mga mali siya. Walang kamali-mali siya. Pero ngayon, siguro maganda rin i-call yung attention natin, no? Kasi baka napapabayaan natin eh. Dahil dito sa atin, sa lugar natin, sa Tondo,
Sabi ko, no, may iba pang nagdiriwang ng Santo Niño. Cebu, Iloilo, saan pa ba? Bohol, sa Pandakan, sa Taguig, saan pa ba? Sa Aklan, marami. Pero bakit sa atin dito sa Tondo? Bakit nawawala ang focus sa Santo Niño? Kagabi, no, nung naglakad ako o napadaan ako dyan sa lugar, lalo na sa malapit sa simbahan ng Santo Niño, maraming party, maingay, marami nang nakahubad. At ang pinupuntahan na ng tao, hindi ang ninyong si Jesus, kundi ang mga naglalantarang mga katawan. Hindi ko alam, no? Baka mainggit yung mga babae, sa susunod na taon, magbabra na lang din sila. Total, yung mga lalaki, nagtataplis na, o di yung mga babae, magbra na lang din. So anong susunod? Hindi nagtutugma eh. Larawan ng kainosentihan, pero ang pinopromote natin, larawan ng, kahalayan ba? Kasi, okay, magagandang katawan, okay, sige. Pero nasaan at hindi tumutugma? May mga bata sa paligid. At ano ang pinapanood? Mga naglalantarang katawan. Ganito ba ang kapagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño? At yun ba ang gusto natin paglaki ng mga bata na ngayon hawak-hawak ang Santo Niño? Paglaki nila, hawak na nila, katawan na. Sabihin, Padre, nagkakasiyahan lang naman. Baka iba kasi, no? May epekto kasi sa mga bata. Santo Niño pa naman, di ba? Santo Niño. Natin, wala lang, pero napakalaking hindi magandang epekto sa kaisipan ng mga bata. Kaya pinagdiriwang natin, kaya nga panawagan ng Panginoon, bumalik tayo, tumulad tayo muli sa mga bata. Huwag natin silang hikayatin na tumulad sa atin kasi tayo medyo traumatic na yung mga experience natin, hindi pa tayo nag-guide, hindi pa tayo baka ilang psychiatrist, psychologist ang kailangan natin para mai-redirect yung ating karanasan. Isipin din natin, let us be more sensitive sa mga bata ngayon. Kasi sila ang papalit sa atin. Pero anong morality, anong values ang naituturo natin sa kanila? Baka bata pa lang, hindi na pagharian ng Diyos dahil sa atin, sa kapabayaan natin. So magdiwang tayo bilang pasasalamat, magdiwang tayo dahil naniniwala tayong dapat sambahin ang Santo Niño dahil siya ang Kristo, ang magliligtas sa atin. Kaya nawa, sana hinay-hinay, di ko alam kung makikipiesta kayo, pero sana mapaalalahanan, kasi ando doon yung mga imahe ng Santo Niño, kung sa konteksto na totoong bata yan, halimbawa, totoong bata, kung magiinuman kayo, alisin nyo muna yan. Diba? Kasi andun yung Santo Niño, ang dami, pero nandito yung mga nagiinuman. Baka pwedeng patagayin nyo rin yung Santo Niño, painumin nyo rin. Diba? Pero sana tingnan natin, tiyakin natin. Hindi kasi nagtutugma yung pananampalataya sa atin pong mga ginagawa. Amen?